Maaga akong gumising para magdala ng pera sa magulang ko at pagkatapos maglaba at papasok sa trabaho. Hopefully, hindi ko makita ang asungot na iyon. Hello, Nay. Nagpadala na po ako ng pera, Nay. Sabi ko kay Nanay habang kausap ko sa kabilang linya. Anak, maraming salamat ha. Nag-abala ka pa. Sana itinago mo na lang yung pera. Okay naman kasi kami ng tatay mo at mga kapatid mo dito, sagot ng nanay. Sige Nay, maglalaba pa po ako ng damit ko at papasok pa po ako sa trabaho. Hayaan mo Nay, magsisikap ako at mag-asawa ako ng mayaman para naman maibigay ko pa ang gusto ninyo. Ayaw ko nakikitang nahihirapan kayo, sabi ko sa maganda kong nanay. Hindi mo na kailangan gawin yan anak, kontento naman kami ng tatay mo dito ah. Basta anak ha, mag-iingat ka diyan. Alam mo namang malayo kami ng tatay mo, habilin ni nanay sa akin. Opo inay, sabay naming binaba ang tawag. Kakapagod talagang maglaba, anong oras na ba? Naku, malapit na palang mag-alas 3. Saka nito naligo para pumasok sa trabaho. Dumating na nga ako sa casino, hindi pa rin ako tinatantala ng voices na sigap. Hello Miss Beautiful, nagulat ka ba? Tanong nito sa akin. Nandito ka na naman? At bakit naman ako magugulat? Sagot ko sa mayabang na lalaking ito. Parang ang tagal nyo nang nagkakilala. Kahapon pa lang kayo nagkita. Pero kung mag-asaran kayo, daig pa ninyong magkakilala ng 1 taon. Sabi ni Bossing. Tito, ikaw pala, itong cashier ninyo. Napaka maganda at mabait pa sa mga guest dito. Sumbong nito kay Bossing. Na may biglang lumapit kay Gab, isang magandang babae. At hinalikan siya sa pisngi. Gab, nandito ka pala. Sabi ng babae. Dayan, ikaw pala, ang ganda mo pa rin. Sabi nito sa babae habay hawak nito sa kamay. Buhay mo talaga ang kasino. Hindi naman, paminsan-minsan lang. Hindi ko rin naman alam kung bakit parang nainis ako naririnig sila nag-uusap sa harap ko. Dayan, nandito ka pala. Maglalaro ka ba? Tanong ni Bossing sa babae. Hindi, nandito lang ako para manood since nandito pala yung long time crush ko. Ako, long time crush mo? Uso pa ba ngayon? Uso ng college pa tayo. Hindi mo kasi ako pinapansin, sabi ng babae. Gustong-gustong sabihin sa dalawa na kung maaaring lumayo-layo silang dalawa. Halika, maglaro na tayo. Habang hawak ang baywang ng babae. Mukhang babaero nga yung sigab, sa tingin ko lang naman, sabi ng kasama ko. Ano mukhang babaero? Babaero talaga. Halatang halata naman. Pero tinitingnan ko sila sa malayo ng babae, kahit wala naman akong pake kung magkaano-ano sila, pero naramdaman ko ang inis. Tinawag pa niya akong halatang sinasadya nitong mainis, pero in fairness talaga, gwapo talaga si Gab. Parang nasa kanya na yung hinahanap ko sa isang lalaking bukod sa mayaman, ay gwapo pa. Pero hilig sa kasino at halatang maraming babae. Huy, kanina ka pang tinatawag ni Sir Gab, sabi ng kasama ko. Ako, bakit daw? Nagtatakang tanong ko sa kaibigan ko. Ewan ko, lapitan mo na lang, pambihira naman. Tsaka ako lumapit kay Gab. Camila, halika, lumapit ka sa akin. Wala akong nagawa kundi lumapit na lang ako sa kanya. Lapit pa ng konti. Pa-order kami ng drinks sa kanya, isang basong wine. Perp sa akin, okay na ako sa beer. Pag-iinis nito sa akin. O-order lang pala, pinalapit-lapit pa ako. Sabi nito sa mahinang boses. May sinasabi ka? Tanong nito sa akin. Wala. Saka ako kinuha ang order nila. Ikaw na maghatid dito, naiinis ako sa lalaking yan. Utos ko sa kasamahan ko. Hindi pwede, kita mong busy ako sa pag-assist sa ibang guest. Tanggi nito sa utos ko. Wala akong nagawa kundi ihatid sa kanila ang order nila. Habang malayo pa ako, pansin ko ang paghawak ni Gab sa kamay ng babae. Pagka-serve ko naman ng drinks nila, natumba ang isang basong wine sa damit ng babae at galit na galit ito sa akin. Sorry ma'am, hindi ko po sinasadya, sabi ko sa babaeng galit na galit. Hindi mo ba alam na mahal tong damit ko? Tingin-tingin ka kasi sa trabaho mo. Galit na sabi ng babae habang pinupunasan ang damit at palda nito. Kukuha na lang po ako ng iba. Ito po sir ang order mo. Kukunin ko po muna yung sa iyo ma'am. Go, hurry! Pagkatalikod ko pa lang ay narinig ko na ang sinabi ng babae. Ang tanga naman, bago pa ba siya sa trabaho niya? Parang walang alam. Napabuntong hininga na lang ako para hindi sumabog ang utak ko.
Ma'am, ito na po ang order mo. Sige, salamat. Umalis ka na. Saka ko kinuha ang tray at umalis. Napakamaldita naman ang babaeng yon. Akala mo kung sino? Sabi nito sa kasama. Bagay silang dalawa, bad boy and bad girl. Napansin ko na lang ha, sinasadya ni Gab na inisin ka. Parang type ka yata ni Gab, sabi ng aking kasama. Tumahimik ka nga, baka marinig tayo. Pigil nito sa kaibigan. Hindi nagtagal, parang lasing na ang babae. Tinitingnan ko pa rin sila at biglang sumandal ang babad sa kanya. Habang hinahalikan nito ang pisngi ni Gab. Tama na siguro Dayan, ihahatid na kita. Pag-aawat nito sa kasama. Hindi, inom pa tayo Gab, please. Tama na, ihahatid na kita sa sakyan mo. I can't drive. Hatid mo na lang ako sa kondo ko. Please, pakiusap nito kay Gab. O ay naman, hatid mo na ako please, I can't drive. Sus, kunwaring laseng. Parang galit ka yata, sabi ng kaibigan ko. May galit? Hindi Camila, hatid ko muna ang friend ko Bakit kailangan pa nung magpaalam? Wala naman akong pake kung anong gawin nila. Hinatid nga niya si Dayan habang nasa sasakyan sila. Yakap-yakap naman ito sa kanya. Ano ka ba Dayan? Dapat sa susunod hindi ka na nagiinom ng marami. Hindi mo naman pala kaya. Gabriel, kiss me. Sabi nito kay Gab. Lasing ka na, matulog ka na lang dyan Dayan. Hindi, Gabriel, kiss me. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba ako nagugustuhan? Tanong nito. Habang hinahawakan ang dibdib ni Gab at sinusubukang buksan ang mga botones nito. Dayan, please, wag mo akong subukan. Lasing ka na. Sige na, kiss me. Nadala naman si Gab sa kanya kaya hinalikan ito. Hanggang sa dumating sila sa kondo ni Dayan. I'm sorry, Dayan. I have to go. Ano? I have to go. Bakit dahil ba sa babaeng yun? Tanong nito. Basta alis na ako, Dayan. Magla ka ng pinto. Bye. Pambihira naman. Gab, hindi ka pa rin nagbabago.